Grabe to, VP Sara Duterte. Di nakapagpigil, umami na. Press Marcos na shock. Di makapaniwala, unit team. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Bantay Pinas TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Bantay Pinas TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si Vituloy, VT, nawa social. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Bantay Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, si BP Sara po. Tinanggihan niya si BBM. Tignan niyo kung gaano is either clueless o sagad-sagarang manggagamit. Alam niyo yun? Alam nila yung nangyayari. Alam natin lahat yung nangyayari. Yung Duterte at mga Marcos, wala na yan, no? Matagal na. Huli na nga si BP Sara. 'Di ba? Yung deklarasyon ni BP Sara nung sinabi niyang wala nang unit team. Dahil actually sarcastic 'yun eh. Yung pagkakasabi ni BP Sara na wala na unit team dahil ang unit team naman ay naganap lang yan nung eleksyon. Dahil tapos na eleksyon, wala nang unit team. Ako, ang paniniwala ko ron, sarcastic yung pagkakasabi niya noon. Kasi ganun yung pakiramdam niya eh. 'Di ba? Eleksyon lang pala yung unit team. After ng eleksyon, wala na pala. Tignan niyo yung pronouncement niya, yung pinag-usapan natin kanina. Isa sa mga dahilan ng pagre-resign niya, yung personal. Ano yung personal? Yung sa kanila ni BBM. Ano yung sa kanila ni BBM? Yung mga pinag-usapan nila, kaya siya napapayag. Napakasimple nung sinasabi ni BP Sara. Meron silang usapan, kaya siya napapayag. Di ba? May usapan sila kaya napapayag na mag-BP. Isa yung kumbaga, meron sigurong pangako na naipangako kay VP Sara. At syempre parang hindi nga naman ata natupad iyon. 'Di ba? Yung pangako na 'yon. At saka hindi lang naman siguro 'yon ang dahilan. 'Di ba? Meron pa. Pagpalagay natin isa 'yon sa mga dahilan, no? Na yung tungkol diyan sa kung merong promise, 'di ba? Promises. 'Di ba? Kung merong mga ganun. Pero sa tingin ko, isa din diyan yung dahilan na syempre mga kapwa mo kasama. 'Di ba sa unit team kayo, magkakasama kayo eh. Sama-sama kayong nangangampanya, sama-sama kayong nagtataasa ng kamay, sama-sama kayong nangangako sa taong bayan, 'di ba? Pero bandang huli, nung dumating na yung panahon na nilabas na kung sino yung mga nanalo, 'di ba? Is parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi naman ganun kabilis na nag-iba ang ihip ng hangin. Pinalipas muna yung siguro mga ilang buwan, ilang taon, isang taon, ganyan. Biglang nagbago yung ihip ng hangin. At ito ay nagsimula doon sa mga alitap-tap na lumilipad. At syempre doon talaga nagsimula, no? Hanggang sa gumapang ng gumapang ng gumapang ng gumapang. 'Di ba? Hanggang sa makarating na kay PBBM. Hanggang sa makarating na sa Marcos at Duterte rivalry. Parang mga ganyan, no? Parang pelikula lang. 'Di ba? Hanggang sa dumating na sa ganun. No? Dahil yung mga yung mga alitap-tap talaga ayaw talaga kay VP Sara. At nahuhuli natin yung mga alitap-tap kung ano talaga yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Ang manalo, syempre, si PBBM. Yun eh. Mas malakas. Kung Duterte kukunin natin, mas malakas pag nanalo to. Ay, mas malakas. 'Di ba? Kaysa kung sino-sino pa yung vice president na kunin. 'Di ba? Duterte yan eh. May mga sariling follower yan. May mga sariling naniniwala dyan. At nakita naman nila kung paano nanalo si Tatay Digong bilang presidente ng eleksyon. 'Di ba? Tinalo lahat ni Tatay Digong. Ngayon, sino ba ang mas magandang kunin? Syempre, nandiyan si VP Sara talaga. 'Di ba? Siya ang fit na kunin sa ganon. At alam nila na makukuha nila yung supporter ng mga Duterte. At nangyari nga yun na nakuha din ng mga supporter ng Duterte, kaya lalong lumobo ang resulta ng eleksyon. 'Di ba? Talagang hindi mo na mahahabol eh. 'Di ba? Kahit sino lumaban, hindi na mahabol. Kita nyo naman kung gaano kalayo ang lamang nila sa mga kalaban nila. Yun ang pinaka-advantage nila kasi Marcos Duterte parehong kilala, parehong may mga supporter, 'di ba?
malakas pag pinagsama. Yun ang naging taktika ng mga alitaptap. At ayan na nga, nang nanalo na, anong nangyari? Wala. Kasi nga, di ba, gusto nilang maging presidente si PBBM. Para kung sakasakali, sa bandang huli, makontrol, at kung sakasakali, baka sakaling mabigyan sila ng pwesto at makapasok sa gobyerno. Ayan, nangyari na nga yan, di ba? Nagkaroon sila ng mga posisyon. At eto pa, nangangarap sila na i-endorso ni PBBM sa darating na eleksyon sa 2028. Siyempre, kahit naman sino nangangarap maging presidente ng bansa. Di ba? Nangangarap maging presidente ng bansa. Nakikita nila na mataas ang ratings ni VP Sara sa lahat ng mga survey at hindi talaga bumababa. Di ba? Yun ang nagsisilbing threat sa kanila. Doon sila nadidismaya. Doon sila napapanghinaan ng loob. Dahil nakikita nila si VP Sara, ay, ang taas ni VP Sara, taas ako ang baba. Diba? Kaya gano'n. Gano'n ang nangyari. Talagang tablahan everywhere na nangyari. Kumbaga, nandiyadyaan na yung kailangan natin mawala si VP Sara dito sa samahan natin. Kailangan mawala yan. Kaibigan ni PBBM yan. Paano natin gagawin yan? Gawin natin lahat para maging masama siya kay PBBM. Ganun yon. Ginawa nila yon. At nagtagumpay naman sila. Yung mga alitap-tap na yon. Diba? Kaso nga lang, yung tagumpay na nagawa nila, yan ba ay perpekto? Yan ba ay sinusuportahan ng tao? Yan ba ay maayos? Natuwa ba yung mga tao doon sa ganung klaseng taktika? Hindi. Walang natuwa. Lalong nagkaroon ng maraming problema. Winatak-watak nyo lang Kung tutuusin, wala namang magkakawatak-watak talaga Kung hindi sinimulan ng alitap-tap ang pagkakawatak-watak. Yung sa dahilan kung bakit siya nag-resign. O di kahit na hindi natin alam, mukhang i-detalye niya sa susunod. Ang sinasabi niya, hindi tinupad ni BBM yung mga ipinangako sa kanya, kaya siya napapayag. Kasi ayaw talaga ni VP Sara ng tumakbo. Gusto niya mag-mayor di ba? Okay. Ayun, no? Ayaw niya palang tumakbo. Gusto niya lang mag-mayor, di ba? Tapos ngayon, naghanap na ang lahat. Nag-resign na siya. Hanggang sa nag-resign na siya, may pronouncement pa rin si PBBM na makikita natin sa eleksyon kung si VP Sara ba ay administrasyon o oposisyon. Hanggang sa kahuli-hulihan, no? Talagang, yun nga, dalawa lang, no? Is either clueless talaga siya sa nagaganap or matindi talaga yung pagiging mangga nilang pamilya. Yung pamilya nila, matindi talaga yung pagiging mangga. Yun lang po mapapaliwanag ko rin. Wala nang iba. Akalain mo, yan po. Sa mga nakikinig po na anti-Duterte at pro-Marcos, pakinggan nyo yung presidente nyo. Kala ko ba ang lakas-lakas nyo? Survey na nagsasabi na hindi kayo malakas dahil kulelat si Martin. Ngayon, nabisto na para sa akin, kung yun ang ilalaban nila si Sir Tams, medyo alanganin kayo dyan. Pero yun nga naririnig natin sa usap-usapan na talagang parang pangarap ni Sir Tams talaga yun. Although kahit nagsalita siya na, wala akong ano dyan. Kumbaga dapat hindi pa natin intindihin kasi malayo pa ang eleksyon. Pero para sa tingin ko, iniintindi na Kasi nadyan na namimigay ng ayuda, ganyan, ganyan. Ito may mga naririnig pa nga ako na nagsasalita hindi daw ba tayo natutuwa kasi nagbibigay ng ayuda. Alam nyo po ba yung sinasabi nyo, mga kaibigan ko? Di ba? Yung sinasabi nyo, hindi ba kami natutuwa? Hindi ba kayo natutuwa nagbibigay ng ayuda? Dapat natutuwa kayo. Ay, Mariosep, ang pagbibigay ng ayuda nasa tamang panahon yan. Kailan ka ba dapat magbigay ng ayuda? Di ba? Kailan ka dapat magbigay ng ayuda? Sa panahon ng kalamidad. Sa panahon ng krisis. Ang tatanungin ko sa inyo, krisis ba ngayon? May nangyayari bang krisis sa bansa natin ngayon? Siguro kung may krisis sa bansa natin ngayon, yung West Philippine Sea. O yan, pero hindi pa naman ano yan di ba? At pagtaas ng mga bilihin. Bakit kailangan magbigay ng ayuda nun? Kung kaya naman nilang lagyan o bigyan ng solusyon yung problema na yon. Halimbawa, sa pagtaas ng bilihin, bigyan mo ng solusyon. Di ba? Gumawa kayo ng paraan, mag-ano kayo ng batas para bumaba yung mga bilihin. Di ba? Aralin nyo.
kung paano pabababain para maging abot kaya ng mga Pilipino. Diba? At isa pa, sa West Philippine Sea, syempre, usapin na talaga ng Malacanang yan. Usaping presidente na yan. Siya na ang bahala dyan. Diba? Labas na tayo dun sa usapan na yun. Diba? Ngayon, yung sinasabing ayuda-ayuda, hindi raw ba kami natutuwa? Talagang hindi po nakakatuwa kung ang pagbibigay ng ayuda ay wala naman talagang basihan. Dapat bang magbigay ka ng ayuda ngayon? Yun nga sinasabi ko, dapat bang magbigay ka? Kasi pag-aaksaya po ng pondo yan. Diba? Kahit sabihin natin napakarami nating pera, napakarami nating pondo. Diba? Hindi naman dapat natin sayangin ng ganun-ganun lang. Paano kung meron na namang dumating na krisis o pandemya sa bansa natin na wag naman sana dumating o pahintulutan? Diba? Paano kung may dumating na ganun? Diba? Tapos namimigay ngayon. Kung maubos, di nga. Pagdating nung kailangan na natin, walay. Diba? Ngayon, waldas dito, waldas doon, bigay dito, bigay doon para sa pagpapalapad ng papel sa mga tao. Pag kinailangan na talaga natin, anong gagawin natin? Di kawawa tayo. Diba? Minsan kasi isipin nyo muna yung sinasabi nyo na hindi ba kami natutuwa? Hindi ba kayo natutuwa ang aarte nyo? Nagbibigay na nga yung ayuda, tumutulong na nga sa mga tao. Mariosep, mag-isip ka po. Baka ikaw gusto mo lagi may ayuda ka araw-araw para hindi ka na nagtatrabaho. Ganun yun Diba? Kailangan talaga is solusyonan kung ano ang nangyayaring problema ngayon sa bansa natin. Dahil hindi naman ganon kalaki, no, yung problema na yun, dahil kaya namang solusyonan ng ating gobyerno. Hindi na kailangan maglabas ng ayuda dahil pag-uwaldas lang yan ang salapi natin. Diba? Gustong patulungin ni PBBM si Inday Sara. Sa akin, ano na po yun yung talagang desperadong moves. Kung talagang naniniwala sila na matindi yung suporta sa kanila ng tao, bakit kinakailangan mo pa yung alanganin ka? Alanganin na sila kay VP Sara No. Ganun po sila kadesperado. Kasi kung malakas kang tao, katulad natin, malakas tayong mga BBM, nag-aalanganin pa lang si Tolentino. Tinabla na natin, di ba? Sinabi pa lang di ba to na hindi namin alam kung tatakbo ba yan o doon tatakbo sa kabila. Tablahin na natin yan kung nag-aalanganin ka. Malakas tayo tunay na malakas. Wala na, hindi nila pwede kunin niya sa pagkatapos ng ginawa nila sa kanila, sa kay VP Sara, sa mga bagot. Wala na, hindi na para magsama yan. Duterte tunay na malakas. Yung naglalakas-lakasan, alam na nila na nag-resign na si VP Sara, kinakausap pa na tulungan na ikampanya. Ganun kapopular si VP Sara Pero syempre, nabago na po yan, no? Mas popular na. Mas popular na ngayon. Nakalimutan ko lang po, pag-uusapan din po natin yung PIP. Ito po, hindi na po sa Southeast Asia. Yung mga unang pinag-uusapan natin, Southeast Asia. Ngayon po, sa buong mundo, ikalima po, ang City of Manila na pinaka-worst na syudad pagdating po sa seguridad. Grabe, no? Worst tayo. Pero ganyan na po ang balita. Alam nyo noon, nung panahon ni Duterte, may mabalitaan lang na bumaba tayo na rating. O hindi tayo mga worst, Yung mataas pa rin pero bumaba lang. Ito na yung mga dilaw, no? Babanat na yan. Pero ngayon, tahimik pa rin, no? Worse na yung Manila, ikalima na, tahimik pa rin. Then, bukiki lalo yung admin natin. Lilipas din yan. Then, bukiki, hayaan lang, lilipas din yan. Wala na po, hindi na po. Kayo na po nalilipasan. Actually, hindi na hinahanap si BBM sa lahat Komento ni BBM, hindi na hinahanap. Napupunan nyo ba? Lahat na nang hinahanap. Ano masasabi ni BP Sara? Teka muna, huwag kayo magmadali. Yung mga kalaban ni BP Sara, huwag nyo madaliin. Hindi pa siya presidente. dati, tatandaan nyo, nakikipag-unahan si Leni Robredo. Pag may statement na si Leni, hanapin, nasaan ang presidente? Nasaan ang statement ng presidente? Ngayon po, wala na naghahanap. Alam na ng tao, hindi yan kikibo. Matagal po yan. No? Matagal na naman yan. Pip po sa wars. O sanay na lang. Nakasanayan na. Hindi na kumikibo sa mga brownout. Sa NAIA. Hindi na po kumikibo sa lahat. Sa Pogo, hindi pa kumikibo. Kumibo na ba sa Pogo? Ang Pogo ngayon, totally banned na. Wala na. Lahat po ng kapalpakan. Wala na pong kibuan. Pinalipas na. Kayo na paglilipasan. Okay. Wala na Ayaw na kumibo Tapos ngayon pahinga. Siguro may nakatakda ngayon mamigay ng ayuda.
Kung marunong kayo magbasa ng sitwasyon, hindi kayo natutulungan ng ayuda. Sabi ko nga sa inyo sa mga marunong magbasa, ang ayuda, sinong natutuwa sa ayuda? Yung mga nabigyan. Sigurado ba kayo na majority? Yung pinupuntahan yung probinsya, majority no nabibigyan nyo? Hindi naman kasi lahat nabibigyan ng ayuda. Kahit sabihin mo magpamudmud ka araw-araw, no? Pero hindi naman lahat yan nabibigyan. Kung gusto nyo talaga makatulong sa mga Pilipino, 101%, di ba? Na makatulong kayo, yung sinasabi ko nga, bakit hindi nyo solusyonan ang pagtaas ng bilihin natin ngayon? Ayun, buong Pilipinas yun. Makikinabang doon kung sakaling masolusyonan nyo yung problema na yun. Di ba? Dapat hindi lang yung mga lugar na pinibigyan nyo ng ayuda o pinupuntahan nyo, yung mga nakikinabang, kundi buong Pilipinas. 'Di ba? Paano naman yung mga nakatira dun sa mga liblib na lugar, dun sa mga bulubundukin, 'di ba? Hindi naman sila inaabot ng ayuda. 'Di ba? Hindi sila inaabot ng ayuda ron. Oh, napupuntahan nyo ba ron? Syempre hindi din. 'Di ba? Tapos hindi naman lahat ng lugar nabibigyan. Meron nga nabigyan dito sa may banda sa amin, pero kami hindi. Di ba? Kaya kung gusto nyo talagang tumulong sa mga Pilipino, hindi na yung ganyan na parang installment. Di ba? Bakit hindi nyo na lang i-cash? Parang gano'n, no? Hindi, bakit hindi nyo na lang solusyonan yon? Di ba? Na para lahat ng mga Pilipino ay nakikinabang. Di ba? Baka sakaling matuwa pa sa inyo, wow, ang galing talaga. Sinolusyonan nila yung problema natin. Di wow, ang sarap niyan. Diba? Baka mamaya magbago pa yung isip nila. Magbago yung pananaw nila sa inyo. Diba? Pagpapabango lang tayo ng pangalan, wag yung short term na tulong. Dapat lagi tayong gagawa ng long term na tulong na papakinabangan ng mga kababayan natin. Diba? Hindi nyo nabibigyan yung majority nun. So, ibig sabihin nun, no? Mas maraming galit sa ayuda. Kasi noon, nung panahon ni Duterte, talagang ang daming namimigay ng ayuda bukod sa gobyerno. Meron pa namimigay ng mga private, yung mga medyo mayayaman. Diyan nga sumikat si FLM, di ba? Bigay ng bigas. O meron pa mga community pantry. Di ba? Talagang sagana sa ayuda nun. Tapos yung talaga, nung pandemic, may katwirang kang mamigay ng ayuda. No, kahit araw-araw ka mamigay ng ayuda kasi kailangan talaga ng mga kababayan natin noon. Dahil ang karamihan noon wala talagang hanap buhay. Bawal maghanap buhay, bawal lumabas eh. Diba? Yung mga panahon na yon, doon natin kailangan. Kaya yun ang dapat na pine-prevent natin, yung pagbibigay ng ayuda ngayon na hindi naman kailangan at baka kailanganin natin sa susunod. Diba? Para meron tayong mahugot. Pwede yan, nandiyan lang yan, madagdagan ng madagdagan para lumaki ng lumaki. Di maraming ipamimigay sa mga tao. Diba? Mga tao ng gobyerno, dahil tuloy ang sweldo, hindi kami binibigyan ng ayuda. Okay lang sa amin yun. Kasi talagang ito nangangailangan ng ayuda, yung mga walang trabaho. Pati OFW may ayuda eh. Ngayon, lahat gusto nyong bigyan. Hindi nyo kayang bigyan ng lahat. 110 million yan. Kakapusin kayo yung 500 billion. Kaya pabor sa amin yan. Dahil alam ng mga tao sa probinsya na ang nabibigyan ng ayuda, yung mga malapit kay kapitan. Mga tao nila. Minsan sila pa yung nauuna eh. No? Di ba? May epekto ba yan sa survey? Tagal nyo na namimigay ng ayuda, wala pa rin Okay, ito po, usapin po ng survey. Taas po ni BP Sara, no? Before po tong survey ng Pulse Asia, napuna natin yan, di ba galit na galit ako? Sabi, ang banat nila, bumababa yung survey, yung rating ni BP Sara, bumababa naman talaga. Pero, bumababa rin sila. Alam nyo kung bakit pare-parehong bumababa nun? Yan na yung tapos na kasi yung unit team eh. Papaliwanag ko lang Yung unit team kasi Marcos Duterte, wag na tayo magbulahan. Yung mga iba, wala naman yan angkas lang yung iba yan. Marcos Duterte yan. No? Parehong malakas. Malakas na malakas. Kaya ngayon, nagkakanya-kanya na. Yung mga Marcos na lang. Pag sinarvey sila, Marcos na lang. Yung mga Duterte, tayo, tapos na yung unit team, Duterte na lang. So, ibig sabihin, hindi talaga bumaba yung nahati na talaga. Nabiyak na yung unity. Yan na yung epekto ng pagkawala na unity. Pero kung tutuusin, sa 2028 talaga lahat ng sagot niyan eh. Although kahit malayo pa yung eleksyon na yan, pero nakakapanabik. Kasi nga doon malalaman kung sino ang i-endorso na presidente ng administrasyon. 'Di ba? Laban kay VP Sara kung sakaling siya itatakbo, pero sinasabi ni VP Sara daw hindi daw siya tatakbo. May mga usap-usapan na gano'n.
'Diba? At si Baste ang tatakbo. Pero sa tingin ko, parang it's a prank lang yun. Tingin ko si VP Sara pa rin ang tatakbo dyan. 'Di ba? Doon magkakaalaman niya sa 2028 kung sino talaga ang mas malakas. Kasi kung titignan ko sa mga comment, kung titignan ko sa mga vloggers, 'di ba, sa DDS, sa mga loyalist vloggers, kung titignan ko, hindi yun na magiging basihan mo kung sino pinakamaraming views, kung DDS ba o loyalist vloggers ba, hindi rin yun ang basihan 'Di ba? Kasi maaaring may mga nakikinig sa mga loyalist vloggers na DDS na syempre titignan natin kung ano ang tinatapik nito. 'Di ba? Pakinggan natin kung ano pinagsasasabi nito. Ganun yan. Ganun din naman sa mga DDS vloggers. 'Di ba? Yung mga loyalist vlogger, yung mga loyalist na supporter is pumupunta rin sa channel ng mga DDS vloggers. At syempre nakikinig din yan. Ano kaya pinagsasasabi nito? 'Di ba? Ganun yan. Hindi pa rin magiging basihan yan. Talagang magiging basihan yan is pagdating ng 2028, doon talaga malalaman sa balota talaga kung sino ang mananaig. At talagang sinasabi nila na malakas ang mga Marcos, hindi matatalo yan, ganito. Malakas ang mga Duterte, hindi matatalo. Doon natin malalaman kung sino ang malakas. Yun ang magpapatapos ng usapan 'Di ba? Doon yun ang tatapos sa usapan ng lahat. Yung pagtatalo na yan. Dati kasi, pareho silang antaas pa kasi unit team pa yun Yung boto nila, yun pa rin yun yung mga yung mga unang taon. Pero may mga kasama doon na hindi DDS, hindi loyalist, na sumuporta sa unit team, yung mga bumoto. May mga ganun din. Ngayon, depende na lang sa kanila kung boboto ba sila sa loyalist o DDS, 'di ba? Parang ganun, kung sasama makikisimpatya ba. Nasa tao talaga ang desisyon 'yan. Bukod sa DDS at loyalist, doon sa mga hindi kasama sa grupo nila, is nasa tao talaga desisyon 'yan. Kung sino talaga, kung kanino sila maniniwala. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, kahit ipagtanggol ko si Marcos dito, kahit ipagtanggol ko si Duterte dito, depende pa rin sa mga taong nakikinig sa akin kung kanino sila sisimpatya at kung kanino sila naniniwala na mapagbabago ang ating bansa. Ganun yan. Kahit ilang beses kong pabanguhin ang mga pangalan nila at kahit ilang vloggers ang magpabango ng pangalan nilang dalawa, tao pa rin ang nagdidesisyon yan kung maniniwala sila o hindi. Biyak na unit team, yan na talaga yung boto. Kaya kung si BP Sara nangunguna pa rin, pinapakita nila bumababa si BP Sara. Pwede nga yun kasi nga nagkakanya na Wala na ngayon na yung mga Marcos na lang sila, hindi na sila Duterte. Yung mga Duterte, lalo na. Pag lumabas yung survey na in-announce na ni BP Sara yung Dutertes, makikita nyo pasok yung 3 Duterte. Dati pa yan Ang alam natin, si Digong lang, kinukumbinsi pa yan. Kinukumbinsi pa yan. Doon na nga, doon, kita nyo pumapasok sila dito, sabi, Marcos kami. No, bakit kayo narito? Okay lang kayo dyan, di ba? Matutuwa ko niyan kasi, una, naaasar na kayo ngayon. Pero malay nyo kung nag-aalanganin na kayo. Ma-convert pa. Wala tayong magagawa. Gusto nila magpa-convert. Okay. Ano yung pagkakaiba ng pagtanggi ni BP Sara? So, malaki po yun. Malaki po yung diferensya yun. Yung BP Sara, survey result before siya mag-resign, tsaka ngayon. Yung approval tsaka trust rating ni BP Sara tumaas ngayon kasi wala na siya sa gobyerno. Wala na siya. Kaya tataas talaga yung trust rating ng tao. Mabuti naman na tumalis ka na riyan. Mabuti naman at dinistansya mo na yung sarili mo dyan. Lalo na pag nagsalita na si BP Sara. Kung ano yung dahilan. Ano yung pinangako o ano yung napag-usapan nila. Kasi sa talino po ng mga Duterte, imposible pong hindi shared leadership yan. Ibig sabihin may mga kasi tingnan niyo yung mga pronouncement ni BP Sara. Sabi nga ni BP Sara na pag-usapan namin yan yung mga naglalagay pala ng cabinet official Parang akala niya kasama siya sa maglalagay ng cabinet official. Yung pala hindi, tablado agad. Dami. Kaya marami tayong matutuklasan. Kumbaga parang nilabas na sa sa bilog 'Di ba? Yung una kasama ka pero talagang ang tingin nila sa iyo ngayon yung nandiyan na wala. Yari ito sa atin kasi nagawa niya na yung tungkulin niya Nagampanan niya na yung kailangan natin 'Di ba? Mautak din Ako hindi ko inaano kay PBBM Yung mga alitap-tap lang talaga yan Sa alitap-tap talaga nangyari yan kasi nakikita niyo naman kahit gaanong matindi yung problema noon, 'di ba? Sa mga alitap-tap at kay BP Sara, pero kay PBBM tsaka kay BP Sara, okay pa naman sila. Kaso nga lang si PBBM medyo talaga hindi nakitaan natin na maipagtanggol si VP Sara kahit papaano.
Hindi natin siya nakitaan ng ganun. Pero kung sakaling si PBBM bigla siyang pinagtanggol si BP Sara noon, no? Malamang yun. Siguro mas maganda talaga magiging resulta kay PBBM noon. Kaso nga lang yun ang nagiging sumbat sa kanya 'Di ba na hindi mo man lang pinagtanggol yung mga alitap-tap lumilipad na kay BP Sara. 'Di ba? Pinagkakagat na siya na parang bubuyog yung mga hindi na siya miyembro. Ikalawa, matindi yung mga sinabi ni BP Sara, makakapag-concentrate na ako sa aking pagiging vice president. Marami makakatulong na siya sa burial tsaka sa medical. At may sarili na siyang galaw. Siya, yung mga abogado for teachers. Makikita na natin yung paglilingkod niya bilang vice president. Na totoong paglilingkod, hindi lang po yung photo ops ni Leni Robredo. Okay, ano yung pagkakaiba ng pagtanggi niya kay BBM tsaka pagtanggi niya sa tatay niya na mangampanya para sa PDP? Malaki kasi kay BBM talagang tinanggihan niya. Ano kayo bali? Pero sa tatay niya, meron naman siyang sinabi na pwede pa naman magbago yan kasi wala pa namang filing. At alam ko magbabago sa susunod niyang sinabi. Ang susunod niyang sinabi, mag-uusap kami ni Senator Bato at saka ni Senator Bongo after ng SONA. So, syempre, alam niyo na. Wala naman siyang sinabing, kakausapin ko pa si President Marcos after ng SONA. Hindi nga siya magsosona Sa lahat ng mga ginagawa ni BP Sara ngayon, alam niyo na kung saan papunta si BP Sara. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Bantay Pinas TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.